Your season of waiting is over. Pakisabi mo sa katabi mo, your season of waiting is over. Amen. Palampakan naman natin ang ating Panginoon, ha? Declaration na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, your season of waiting is over. Praise the Lord. No? Masarap din ang Lord. Diba? Eto na. Okay, no? Eto na. Praise the Lord. Tayo po pa rin manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong buhay na salita, Ma. Panginoon, salamat po dahil ang salita mo ay pinapatunayan mong buhay. Lord, yung mga mensahe na rinig namin, Lord, ay magiging totoo sa buhay namin lahat. Because your word is living and active, Lord. Lord, let your word becomes alive in us. Lord, this is our declaration, Lord. Panginoon, fill us with excitement, Lord, in our heart. Dahil kayo po yung buhay na Diyos, Panginoon, sinasagot po yung aming mga panalangin. At Lord, yung mga nasa online church, I pray God that you will extend your miracle-working hands upon them, Lord. Panginoon, gamitin niyo po ako for your glory alone, God. Ikaw po ang maitaas at maihayan, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. No? Praise the Lord. Sabi ko na isang quotation, God has a perfect plan for us. Naniniwala ba tayo doon? Okay? Ulitin ko, tapos ibigay ko yung sulugaw kayo ng Amen. God has a perfect plan for us. God has a perfect plan for you. Amen. Sabi niya, He never does it all at once. Alam niyo kasi minsan tayo gusto natin buhos agad. Di ba? Gusto natin isang bagsak. Di ba? Masarap nga naman talaga maranasan yun. Di ba? Parang lahat tayo pag nagpe-pray tayo ng blessing, gusto mo ito na agad eh. Pero sabi po dito, God never does it all at once, just step by step. Because He wants to teach us to walk by faith and not by sight. Ang sarap yung nararanasan mo unti-unti. Kasi alam niyo kung bakit? Yung glory, yung sabihin lang natin yung honor, hindi pupunta sa iyo. Tandaan niyo po, sabi po ng Isaiah, God will not give His glory to any man. Dapat po sa lahat ng ginagawa natin ang naiitataas lang si Jesus lang. Amen? Diba? So mga kapatid, gusto ko niya step by step. Kumbaga, day by day, nararanasan natin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Sabi ko dito, God has perfect timing. Okay, sabihin niyo mga po, perfect timing. Okay? Never early, never late. Ito po yung perfect timing eh. Di ba? Alam niyo po, ang hirap po kasi, pagka halimbawa may deadline ka bukas, ngayon pa lang kinakabahan ka na. Tama ba? Okay? Bukas pa nga yung deadline. Bisan isang linggo pa, takot na takot ka na eh. Pwede ka ba magtiwala sa Panginoon on that day? Di ba? Di ba? Ito na. Lord, ito na. Okay? Di ba? Yung naninigil sa iyo, mga kapatid, di ba? Wala pa naman, dahil nagdududa ka na. Di ba? Ako, Diyos ko, anong gagawin ko? Di ba? Pag nasa pintuan na, mga kapatid, doon kagalaw ang Panginoon. Amen? Kasi nga sabi nga, God is perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and faith, but it's worth the wait. Tandaan niyo po mga kapatid, mapalad ang mga marunong maghintay. Amen, di ba? No? Alam niyo sa Diyos kasi walang delay. Perfect timing lang. Tayo lang ang gumawa ng delay. Naintindihan niyo po ba? Sa atin lang galing yung delay. Pero wala pong idea ang Diyos mga kapatid sa delay because God has His own program. God has His own process. Sa Kanya, sakto yun. Amen. Di ba? Tayo lang yung nakakapag-isip na late. Hindi po, wala pong ganun kay Lord. Laging perfect timing yung galaw ng ating Panginoon. Amen? Okay? Sabi nga po, 3 things to consider when delays. Okay?
Tatlong bagay. Number one, basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Consider God's will. Next, consider God's way. Next, consider God's timing. So yung tatlong bagay na i-consider natin, ano ba yung consider God's will? Okay? Kung meron kang pinagpe-pray, okay, sino dito yung may mga pinagpe-pray? Okay. Tapos hindi pa rin sinasagot. Meron mo ba kayong ganun prayer? Bakit hindi mo pinag-pray? Ba't di mo sinasagot? Ang tagal-tagal ko ng pinag-pray. Mga kapatid, i-consider mo kung ito'y kalooban ni Lord. Okay? Dapat po mga kapatid, kaya nga di ba sabi po dun sa Matthew 7:7, ask and you will receive. Di ba? Ano yung pangalawa? Seek and you shall find. Pagka yung pinag-pray mo daw ay hindi pa binibigay ni Lord, dapat po maghanap ka. Seek. Seek the will of God. Lord, kalooban mo ba ito? Baka ako lang ang may gusto nito. Di ba? Sabi ko nung nakaraan, may tendency kasi na ikaw lang ang may gusto pero hindi naman gusto ni Lord. Pag pinili mong buksan ng isang bagay na ikaw lang ang may kagustuhan, tandaan nyo, isasara ng Diyos yan. Hello? Amen po ba? Kasi pag ikaw ang nagbukas, sasabihin mo, ay ako nagbukas niyan dahil sa akin yan. Di ba? Ikaw na yun. Pero kapag naiintindihan mo, ang Diyos ang nagbukas, sa kanya galing ang pangitain, sa kanya galing ang idea, sa kanya galing ang wisdom, tandaan mo, hindi yan isasara ng Diyos. Kasi ipagtatanggol ng Panginoon yan. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Yun po yung kalooban ng Diyos. So dapat po pinag-pray natin, Lord, ito ba ay kalooban mo? Okay? Tingnan niyo, sabi po ng 1 John 5:14-15. Ang ganda ng verse na to. Basahin natin. And this is the confidence. Sabi niyo nga po, confidence. Okay? That we have toward Him, that if we ask anything according to His will, ano sabi po? He hears us. So meron kang confidence, may katiyakan ka, meron kang assurance na yung hinihingi mo sa Diyos ay kalooban niya. Sabi po dyan mga kapatid, tiringin ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kalooban niya eh. O, tanongin ko kayo, kalooban ba ng Diyos na yung pamilya mo maligtas? Okay? Huwag mong pagsawaan yan, ipag-pray mo. Amen! Lord, kalooban mo maligtas ang asawa ko. Kalooban mo maligtas ang aking anak. Kalooban mo maligtas ang aking pamilya. Kalooban ni Lord yun eh. Amen? Okay, tanongin ko, kalooban ba ni Lord na pasagalahin ang buhay mo? O wag mo tigilan. Di ba? Lord, pasasaganahin mo ang buhay namin. Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Bigyan mo kami, Panginoon, ng strategy. Amen? Di ba? Alam nyo kasi yung pera, hindi naman basta-basta babagsak sa langit yan. Amen? Isang bibigyan ka ng idea ng Panginoon at yung idea na yun yung magbubukas ng pagpapala sa'yo. Yung magugulat ka. Amen po ba? Yung biglang dahil nun sa wisdom na binigay sa ni Lord, biglang magugulat ka yung pagpapala, bubuos, bigla kang payayamanin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Yung magiging guest ko natin sa Sabado, nagulat po ako dyan ng pandemic. Kasi pinag-pray ko sila mga kapatid ng somewhere like March, no? Pinag-pray ko sila na sa bahay lang yung kanilang warehouse. Tapos hirap na hirap pa sila. Tapos after 5 months, sabi niya, Pastor, pwede bang bisitahin mo kami? Meron kaming lugar na bagong re-rentahan. Nandun po ngayon ang warehouse. Pagdating ko, 500 square meter na warehouse. Sabi ko, anong nangyayari, sister? Hindi rin namin maintindihan kasi biglang nag-boom yung business. Naalala niyo mga kapatid, no, nag-pandemic, may COVID, lumakas ang turmeric. Yung po yun. Ayun, hanggang ngayon mga kapatid, nandun po sila sa 500 square meter na warehouse. At nadagdagan yung produkto nila. Alam mo yung will nila, pero no? Amen po ba? Diba? Baka mamaya meron kang idea. Di ba, marunong kang magluto ng kakaiba. Ilabas mo na yan. Amen? Di ba, mamaya ikaw lang nakakalam yan eh. Tama po ba? No? Kita mo yung isang young people, mga kapatid, na nag-start ng 16 years old, yung gumawa mo ng kangkong chips. Di ba? Nung pandemic,
dahon-dahon. Okay? Di ba? Amen ba, mga kapatid? No? Okay? So, i-consider niyo yung God's will. Pangalawa, consider God's will. Okay? Pero kasi tayong paraan, pero may paraan ng Diyos. Iba yung paraan mo at paraan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo, usually kasi pag nagpe-pray tayo, we use our imagination. Tama po ba? Na para bang ganito sasagot ang ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, minsan iba ang sagot ng Diyos. Okay? Anong sabi po na kay Isaiah 55 verse 8 to 9? Basahin natin. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours. Amen! Alam niyo, limitado yung paraan mo, mauubusan ka. Pero yung paraan ng Diyos hindi mauubos. Amen! Diba? Yung diskarte mo, mauubos yan. Pero yung diskarte ng Diyos, kapatid, hindi mauubos yan. Amen po ba? Iba ang paraan ng ating Panginoon. Palapakan naman natin si Lord. Hallelujah! Sabi mo sa kanila mo, gagawa si Lord ng paraan para sa iyo. Diba? Amen! Alam niyo, kung paano ipararating yung pagpapala sa iyo, mga kapatid, may way ang Panginoon. Minsan akala mo sarado na, pero si Lord kayang gumawa ng daan. Amen! Diba yung Israel na corner habang hinahabol mo ng pero, sa kaliwa, sa kanan, may bundok, sa likuran, may kaaway, papatayin sila. At sa harapan nila, may dagat. Pero alam niyo, God made a way. Amen? Kung ano man ang problema mo ngayon, kapatid, may paraan pa ang Diyos. Amen? Magtiwala ka sa paraan ng Diyos kasi yung paraan natin limitado. Amen? Di ba? Alam mo, gusto nga ng Panginoon, Lord, ikaw na ang bahala. Amen? Sabi mo nga, Lord, bahala ka na. Lord, bahala ka na. Alam mo, yun ang gusto ng Panginoon. Kasi binibigyan natin siya opportunity para makakilos. Amen? Pangatlo po, consider God's timing. Isaiah 60 verse 22. Maganda to. Basahin natin. Even your smallest and humblest family will become as great as powerful nation. Anong sabi po? When the right time comes, I will make this happen quickly. I am the Lord. Alam mo, pag timing na pala, hindi mo na kailangan maghintay. Kasi quickly. Di ba? Pag tama mo oras na. Di ba yung babae pag manganganak na? Hindi mo pwede sabihin, wait lang. Okay. Di ba? Hindi pwede. Kasi kagampan ka na. Amen po ba? Lalabas ang baka. Kasi nga oras na eh. Amen po ba? Ganon din yung blessing mo. Pag ang blessing mo, timing na, kapatid, walang pwede pumigil. Susunod-sunod ng Panginoon niya, mamadali ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan niya natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, is all about Abraham. God's promise to Abraham. Tatlo po yung promise ng Diyos sa kanya. Okay? Una is a promised child. Pangalawa, a promised land. At pangatlo, mga kapatid, a promised nation. Okay? Tatlo po yan. Promised child kasi baog si Abraham. Okay? Tapos si Sarah, mga kapatid, matanda na baog din. Nakita mo, imposible. Sabi niyo nga, imposible. Imposible. Pero pag ang Diyos gumalaw, walang imposible. Amen po ba? No? May pangako kong lupa ang Diyos. Eh, sino po ang naniniwala may pangakong lupa si Lord sa may inheritance ka. Amen po ba? Nung pinapunta ko ni Lord dito sa Cavite, ang message sa akin ng Panginoon, Cavite is your home and Cavite is your inheritance. Amen po ba? Okay? Kaya dumating po ako dito, naniniwala ako, dito ako i-bless ng Panginoon. Amen po. Kayo po ba naniniwala ba kayo dito kayo i-bless ni Lord? Amen! Ha? Dapat mas maniwala kayo kasi taga-Rio kayo. Amen? Ako po pinadala ng Panginoon. Para sa akin, this is my promise land. Amen? No? Kung matutuloy, no? Sa Friday or Saturday morning, turn
over na po ng aming bahay. Diyan sa Manggahan. Palamahan naman natin ang bahay. Kasi nga, this is my inheritance. Amen? Di ba? Tapos ngayon, yung Amaya, kasi Ayala lang po yan. Eh, nakapirma na po kami ng contract. Tapos nagbulat ako, diyan pala itatayo yung SM. Di ba? Sabi mo, tingnan mo nga naman, Lord. Alam niyo mga kapatid, si Abraham may pangakong promise land, ikaw din. Sino po sa inyo mga nangungupahan dito? Mga nangungupahan. Ayan, okay, no? Naniniwala ba kayo, bibigyan kayo ni Lord ng sarili ng lupa at amen? Di ba? Ito rin po yung deklarasyon natin sa church. Ang church natin, bibigyan tayo ng sariling lupa ng Panginoon. Palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Di ba? At pangako niya, a promised nation. Imagine niyo po, kung baog sila mag-asawa, matanda na, paano sila magkakaroon ng isang bansa? Amen? Imposible na naman. Pero grabe po ang Diyos, no? Sabi niyo mga po, grabe si Lord. Amen? Okay? Kaya tingnan natin. Sabi niya, long wait of God's promise, not delayed, nor denied. Actually, hindi naman talaga delayed. Nasa season of waiting ka lang. Amen mo ba? Okay? Wait lang. Sabi mga sa atin mo, wait ka lang. Di ba? Kasi yung pangako po ng Diyos kay Abraham, it's a long wait. Okay? Sabi po ng Genesis 15, tingnan niyo po ha, kasi ang pangako ng Diyos kay Abraham, bibigyan siya ng anak. Pero after 25 years, wala pang dumarating. Di ba? Kaya nga nag-compromise siya, nagkaroon siya ng anak, si Ismael, hindi si Israel. Okay? Ismael ang naging anak niya doon sa kanyang katulong na si Hagar. Okay? Pero hindi ho yun ang promised child. Ang promised child ay si Isaac. Intindihan niyo po mga kapatid, ano? Okay? Pero hindi lang yun ang pangako ng Diyos, meron pang promised land. At meron pang promised nation ang Diyos. Okay? Ngayon, ang tagal na naghihintay. Pero may message ang Panginoon kay Abraham. Basahin natin. Sabi po ng Genesis 15 verse 1, after this, Abraham had a vision and heard the Lord say to him, do not be afraid, Abraham. I will shield you from danger and give you a great reward. Makinig po kayo sa akin ha. Napakahalaga po ng vision at saka po word of God. Kasi si Abraham, sabi niya, had a vision and heard from the Lord. Okay? Ito po, no? Subukan nila. Makipag-meet ka kay Lord. Lahat ng desisyon mo, ipag-pray mo. Si Lord po sasabihin. Amen? Yung mga gusto mag-asawa, papakasal ka, ano mo? Lord, panahon na ba? Amen? Pag-pray mo kung kalooban ni Lord, sasagot ang Lord. Amen? Pagbubukas ka ng negosyo, gusto mong pumunta sa ibang bansa, ipag-pray mo. Si Lord ang pagbibigay ng word. Amen? Kasi ito yung nagpatatag kay Abraham because he has a word. Amen po. Diba? Naalala ko yung hipag ko. Siya po mga kapatid ay kumuha ko ng psychology sa UDM, okay? University de Manila. Kaya lang nahihirapan siya. Gusto niyang mag-quit. Gusto niya mag-quit ng time na yun. Ngayon punta ng prayer mountain. Sabi niya doon sa prayer cell, sabi niya, Lord, kung meron akong mababasa sa Bible na word na stay, I will stay dito sa course. So nandun siya sa prayer cell. Alam mo, pagbukas niya ng Bible, ang nabuksan niya mga kapatid, John chapter 14 and 16. Sunod-sunod yun. Stay in Jerusalem. Stay in Jerusalem. Stay in Jerusalem. Ano ba hihingin mo? Ayun na nga eh. Kasi nang pinag-pray niya, Lord, pag meron akong mababasang word na stay, mag-i-stay na ako.
hindi lang isang stay. Tatlong beses pa na stay. At alam niyo, lo and behold, kinapos niya yung course niya. Pagka-graduate niya, may naghihintay na trabaho sa kanya. Ngayon po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay? Dapat meron kang word from the Lord kasi yun ang panghahawakan mo. Amen po ba, mga kapatid, no? Okay? Sabi po, but Abraham answered. Sabi po, Abraham answered, Sovereign Lord, what good will your reward to me? Since I have no children, my only heir is Eleazar of Damascus. You have given me no children, and one of